Pagkatapos ng isang mapait na pagtatalo, lumipat siya upang manirahan kasama ang kanyang executive assistant. Kalahating buwan ang lumipas. Sa pag-aakalang sumuko na ang kanyang asawa, umuwi siya upang buksan ang pinto. Ngunit isang estranghero ang sumalubong sa kanya. At may kaunting ngiti na nagsabing, "Ikaw ba ang dating asawa?" Ibinenta niya ang bahay at lumipat. Malamig na ulan ang bumubuhos, mula pa nang magtakip silim. Walang tigil. Ang patuloy na tunog ng ulan sa bubong ay humalo sa ihip ng hangin sa mga bintana na lumikha ng malungkot na tunog sa walang laman na gabi. Tahimik akong nakaupo sa tabi ng hapunan na ikatlo ko ng ininit. Ang masarap na amoy ng nilagang baka, ang paborito ni Michael, ay tila kumukupas kasama ng manipis na usok na umaakyat at naglalaho sa hangin. Ang orasan sa dingding ay tumatakbo ng malamig at tuloy-tuloy, nagbabalita na malapit na ang hating gabi. Ang malaki, marangyang bahay na ito sa labas ng Chicago ay biglang naging malawak at walang laman. Ako lang ang nag-iisang lumulutang sa gitna ng mamahaling, ngunit walang kaluluwang kasangkapan. Wala pa rin si Michael. Ang aking telepono sa mesa ay nanatiling madilim na walang bagong mensahe, walang hindi nasagot na tawag. Inubos ko ang buong hapon sa kusina sa paghahanda ng pagkain na ito. Kahapon lang, kaswal na binanggit ni Michael na hinahanap-hanap niya ang lutong bahay matapos ang linggo-linggong hapunan kasama ang mga kliyente. Maaga akong pumunta sa palengke. Pinili ang pinakamagandang hiwa ng baka at ang pinakasariwang gulay, umaasang makita ang kanyang nasisiyahang ngiti. Ngunit ngayon, walang nakakain sa mesa. Biglang bumukas ang mabigat na pintuan. Isang bugso ng malamig na hangin ang pumasok, na nagpatindig ng balahibo ko. Pumasok si Michael, amoy alak na nananaig sa amoy ng pagkain. Dali-dali akong tumayo upang kunin ang kanyang briefcase. Marahang nagtanong kung kumain na siya. Inaalok na salinan siya ng pagkain. Marahas na itinulak ni Michael ang aking kamay, at muntik akong matumba. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng galit at pagod. "Bakit hindi ka pa natutulog?" Mataray niyang tanong. "Para saan ba ang lahat ng ito? Huwag mong pahirapan ang mga bagay." Isang matinding sakit ang kumirot sa aking dibdib. Pinigilan ko ang isang buntong hininga at mahinang sinabi, "Naghintay ako sa iyo. Sabi mo hinahanap-hanap mo ang nilaga ko." Naglabas si Michael ng isang mapait na mapanuyong tawa at naglakad patungo sa hapagkainan. Tinitigan niya ang magandang handa na pagkain. Pagkatapos ay bigla niyang hinawi ang kanyang braso dito nang may matinding puwersa. Ang mangkok ng mainit na nilaga ay bumagsak sa sahig. Kumalat sa lahat ng dako. Ang malambot na baka at buhay na gulay ay nakakalat na ngayon sa malamig na puting tiles. Isang kaawa-awang tanawin. Nanatili akong tulala. Walang masabi. Ang lahat ng pagsisikap at pagmamahal na ibinuhos ko sa pagkaing ito ay itinuring na basura. Bulong ni Michael. "Sawa na ako rito. Kailangan ko ng bago. Hindi isang lumang, masungit na asawa na nakabantay sa malamig na hapunan tuwing gabi." Sa sinabing iyon, tumalikod siya at paika-ikang umakyat sa itaas. Iniiwan akong nakatayo nang walang kagalaw-galaw sa magulong hapagkainan. Yumuko ako upang pulutin ang mga basag na piraso ng ceramic na mangkok. Isang matalim na basag ang humiwa sa aking kamay. Dumugo, ngunit wala akong naramdamang sakit. Ang sugat sa aking puso ay libu-libong beses na mas malalim. Dumaloy ang luha sa aking mukha na humalo sa natapon na nilaga sa sahig. Ano ang nagawa kong mali upang maranasan ito? Inialay ko ang aking kabataan. Ang pinakamagagandang taon ng buhay ng isang babae. Sa pagbuo ng isang karera. Kasama siya mula sa wala. Isinakripisyo ko ang aking sariling mga pangarap. Umatras upang maging matatag na suporta, upang siya ay magtagumpay sa mundo. At ngayon na mayroon na tayong yaman at material na ginhawa, ito na ba ang naging takbo ng ating kasal? Walang halaga. Pagkatapos kong linisin ang kalat, malalim na ang gabi. Hindi ako umakyat sa aming kwarto. Sa halip, umupo ako sa sofa sa sala, nakatingin sa labas ng bintana kung saan patuloy na bumubuhos ang ulan. Ang aking puso ay naramdaman na kasing lamig
ng natirang nilaga. Marahil ang isang malamig na nilaga ay maaaring painitin muli. Ngunit kapag lumamig na ang puso ng isang tao, anong apoy ang makakapagpainit nito muli? Niyakap ko ang aking mga tuhod, nakaramdam ng matinding kalungkutan na kumalat sa aking buong buto. Mahaba ang gabing ito, at alam kong ang bagyo ng aking buhay ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan ng umaga, nagising ako nang sumisilip ang mahinang sikat ng araw sa mga kurtina. Halos hindi ako nakatulog. Ginambala ng imahe ng basag na mangkok at malupit na tingin ni Michael. Nagunat ako. Masakit ang aking katawan na parang dumaan sa matinding sakit. Tahimik ang bahay. Malamang umalis na si Michael patungo sa trabaho. Nang maaga nang walang paalam o sulat, tila lumalala ang kanyang pagiging walang ingat sa paglipas ng panahon. Walang gana kong kinuha ang aking telepono upang tingnan ang mga mensahe mula sa grupo ng kawanggawa na aking pinagtutulungan. Ang aking hinlalaki ay walang patid na nag-scroll sa aking social media feed. Ito ay isang baha ng mga sandali ng buhay. Ang mga tao ay nagpapakita ng marangyang bakasyon. Ang iba ay nagrereklamo tungkol sa buhay pamilya. Bihira akong mag-post, mas pinipili kong maging isang tahimik na tagamasid. Bigla, nanigas ang aking daliri. Isang larawan ang lumabas sa aking timeline na naipost ng isang batang babae na nagngangalang Jessica. Kilala ko siya. Siya ang bagong executive assistant ni Michael na tinanggap mga 6 na buwan na ang nakalipas. Si Jessica ay bata, maganda, at matalino na may nakakaakit na mga mata at nakakabaliw na ngiti. Pinuri ni Michael ang kanyang kahusayan sa akin ng ilang beses. Na medyo masakit. Ngunit sinabi ko sa sarili ko na ito ay isang propesyonal na relasyon lamang. Ang larawan sa harap ko ay nagkuwento ng iba. Ito ay kamay ng isang lalaki na mahigpit na hawak ang manipis. Maayos na kamay ng isang babae. Sa pulso ng lalaki ay isang madilim na kayumangging leather watch na may klasikong Roman numeral na mukha. Huminto ang aking puso. Ang relos na iyon ay ang regalo na ibinigay ko kay Michael para sa aming ika-15 anibersaryo sa buwan na ang nakalipas. Naaalala ko ang bawat detalye, bawat tahi sa balat, kahit na ang maliit na gasgas sa salamin, mula ng aksidente niyang mabangga ito sa kanyang mesa. Hindi ito malito. Iyon ang kamay ng aking asawa. Maikli ang caption ngunit puno ng mapanukso. Mapanlinlang na tamis. Ang pagkakaroon ng isang tao na mag-aalaga sa iyo. Kapag may sakit ka, ang pinakamahusay na gamot sa mundo. Salamat, aking mahal. Ang mga salita ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa aking dumudugong puso. Ang post ay nai-timestamp ng 11 PM kagabi. Ang eksaktong oras na hinihintay ko siya sa isang malamig na hapunan. Siya ay kasama ng ibang babae. Inaaliw at inaalagaan siya. Umikot ang aking ulo. Ang mundo ay bumagsak sa ilalim ko. Huminga ako ng malalim upang hindi mahimatay, kaya tama pala ang aking pakiramdam ng babae sa simula pa. Ang kamakailang pagiging malamig at pagiging iritable ni Michael ay hindi dahil sa stress sa trabaho. Nagkaroon sila ng bagong pinagmulan ng kagalakan. Nakalimutan niya ang aming mga panata. Nakalimutan ng asawa na nanatili sa kanya. Sa hirap at ginhawa sa loob ng maraming taon. Nanginig ang aking mga kamay nang i-click ko ang profile ni Jessica. Habang nakikita ko, mas lalo itong naramdaman na parang asin na ipinahid sa aking mga sugat. Mga larawan niya sa mga mamahaling restaurant, ipinagmamalaki ang mga mamahaling regalo tulad ng mga designer handbag at pabango. Lahat ng ito ay tumutugma sa mga oras na sinasabi ni Michael na nasa business trip o sa late night meetings. Sa lahat ng oras na ito, ako ay nabubuhay na parang tanga sa aking sariling tahanan. Lubos akong nagtiwala sa kanya. Hindi kailanman nagtanong o nagbantay sa kanya. At ang bulag na tiwala na iyon ang nagbigay daan sa kanya upang lokohin ako ng napakalinaw. Nang napakalamig, tumigil ang mga luha, dumaloy na sila sa loob ngayon, lasang asin at kapaitan. Ang babae na nakatingin pabalik ay may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, at ang mga pinong linya ay nagsisimulang mabuo sa kanilang mga sulok. Ilang pilak na hibla na ang humalo sa aking buhok,
isang patunay ng mga taon ng pag-aalala at pagtatrabaho. Kung ikukumpara sa vibrant na batang assistant na iyon, mas matanda ako, mas hindi kaakit-akit, ngunit mayroon akong isang bagay na wala siya, isang malalim na ugnayan ng mag-asawa na nabuo sa pamamagitan ng pinagsamang kasaysayan at walang sawang sakripisyo. Ang trahedya ay hindi na pinahahalagahan ni Michael ang mga bagay na iyon. Nabubulag siya sa kagandahan ng kayamanan at panandali ang kagandahan. Pinatay ko ang aking telepono at inihagis ito sa sofa. Hindi ko kayang tingnan ang mga pinagsamang larawang iyon. Nang isa pang segundo, kailangan kong kumalma at pag-isipan ang susunod kong hakbang. Isang dramatikong paghaharap. Hindi iyon ang aking estilo. Ako ay isang edukadong babae na may paggalang sa sarili. Hindi ko ibababa ang aking sarili upang mag-away para sa isang lalaki na nagbago na ng puso. Lalo na sa isang babaeng kasing edad ng aking anak. Umupo ako. Ipinikit ang aking mga mata. At sinubukang pigilan ang galit na bumabangon sa aking dibdib. Isang malabong plano ang nagsimulang mabuo sa aking isip. Kung tapos na si Michael sa aming kasal, kung gayon wala akong dahilan upang humawak, kailangan kong mamuhay para sa aking sarili ngayon at kunin ang hustisya na nararapat sa akin. Ang malawak na tahimik na bahay ay nakakapanikip. Pumunta ako sa pag-aaral at binuksan ang isang drawer kung saan ko itinatago ang mga lumang alaala. Nanginig ang aking kamay nang hawakan ko ang isang kupas na photo album. Ang itim at puti at naninilaw na mga larawan ay nagbalik sa akin 20 taon na ang nakalipas. Napakahirap namin noon. Si Michael ay isang bata pa. Ambisyosong inhinyero. Kalalabas lang ng kolehiyo na walang anuman, kundi isang lumang bisikleta at isang pusong puno ng pagmamahal. Ako ay isang mapangaraping estudyante ng sining na iniwan ang komportableng buhay ng kanyang pamilya upang sundin ang tawag ng pag-ibig. Nirentahan namin ang isang maliit na masikip na apartment sa isang sira-sirang lugar sa labas ng lungsod. Ang 1 Villian Square FT na kwarto ay isang pugon sa tag-araw at tumutulo sa lahat ng dako sa panahon ng tag-ulan. Malinaw kong naaalala ang mga problema sa katapusan ng buwan kung kailan kami magbabahagi ng isang pakete ng ramen noodles. Palaging ibinibigay ni Michael sa akin ang noodles, iginigiit na mas gusto niya ang sabaw upang mainitan ang kanyang tiyan. Nang makita siyang pumapayat dahil sa sobrang trabaho habang sinusubukan pa ring magbigay para sa akin, minsan nagkaroon ako ng mataas na lagnat sa gitna ng isang gabing bagyo na walang pera para sa taxi. Binuhat ako ni Michael ng milya-milya patungo sa pinakamalapit na klinika. Ang halo ng pawis at ulan sa kanyang nag-aalalang mukha ay isang alaala na hindi ko kailanman malilimutan. Sa album, mayroong larawan namin sa tabi ng ilog ng lungsod. Mahigpit na hawak ni Michael ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananampalataya at pag-asa. Naaalala ko, direktang tiningnan niya ako at may determinasyong sinabi, "Emily, tiisin mo lang ako ng kaunti pa. Kapag nagtagumpay ako, ipinapangako kong babawi ako sa iyo habang buhay. Itatayo kita ng pinakamalaking bahay, bibilhan kita ng pinakamagarang kotse, at hinding-hindi ko nahahayaang lumuha ka muli." Ang taos-pusong pangakong iyon ang naging inspirasyon ko. Nanatili ako sa tabi niya sa bawat pagsubok. Tinutulungan siyang buuin ang kanyang kumpanya. Ibinenta ko ang aking pinahahalagahang mga pinta. Maging ang gintong kuwintas ng aking ina, upang bigyan siya ng panimulang puhunan. Nagpuyat ako ng maraming gabi kasama siya sa paghahanda ng mga bid. At maging sa mga pagpupulong sa kliyente. Umiinom sa ngalan niya hanggang sa nagkaroon ako ng stomach ulcer. Isinakripisyo ko ang aking nagliliyab na pagnanasa sa sining. Upang maging isang mapagmahal na asawang bahay, lumilikha ng isang matatag na tahanan upang makapag-focus siya sa kanyang mga laban sa mundo ng korporasyon. Ginawa ko ang lahat dahil sa pag-ibig at tiwala. Ngayon, kalahati ng pangakong iyon ay natupad. Mayroon kaming malaking bahay, marangyang mga kotse, at maraming pera. Ngunit ang pinakamahalaga, kalahati ng pag-ibig, ang kaligayahan, ang pagbabayad para sa lahat ay nakalimutan niya. Nakalimutan niya ang asawa na nakibahagi sa kanyang mga pagsubok. Nakalimutan niya ang ramen noodles na hinati sa dalawa. At lahat ng pawis at luha na ibinuhos upang makarating dito.
Nagbago siya dahil sa yaman. Ginawa siyang isang malupit, walang puso na mga ngalunya. Hinawakan ko ang bata. Mabait na mukha ni Michael sa lumang litrato. Ang aking puso ay kumikirot sa sakit. Ang lalaki sa larawan na iyon, at ang lalaki na nagtapon ng aking hapunan sa sahig kagabi, ay tila dalawang magkaibang tao. Nakakatakot ang panahon at pera. Maaari ba talaga nilang sirain ng ganap ang pagkatao ng isang tao? Isinara ko ang album, at itinulak ito ng malalim sa likod ng drawer na parang inililibing ang isang maganda ngunit masakit na nakaraan. Ang mga alaalang iyon ay hindi na pinagmulan ng pagmamalaki o kagalakan. Ang mga ito ay matatalim na kutsilyo na humihiwa sa aking puso. Sa bawat pagkakataon na naaalala ko ang mga ito, tumayo ako at naglakad patungo sa balkonahe, nakatingin sa maingat na inalagaang hardin. Ang malalim na pulang rosas ay ganap na namumukadkad, maganda ngunit natatakpan ng matatalim na tinik. Tulad ng aking kasal ngayon, isang marangyang panlabas na nagtatago ng pagkabulok at pagkasira sa loob. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ako maaaring manatili sa nakaraan. Hindi na ako maaaring mabuhay sa panlilinlang na ito. Panahon na upang magising. Kinuha ko ang aking telepono at dinayal ang numero ni Chloe. Ang aking pinakamalapit na kaibigan mula sa kolehiyo. Ang kanyang pamilyar. Masayahang boses ay narinig sa linya. Hoy, anong balita? Ang aga mo namang tumawag. Huminga ako ng malalim. Sinusubukang pigilan ng isang hikbi. At sinabi sa pinakalma kong boses na kaya kong gawin. Chloe, nakapagdesisyon na ako. Hindi na ako maghihintay. Gusto kong mamuhay para sa aking sarili. Gusto kong mahanap muli ang dating Emily. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay mahinang sinabi ni Chloe. Narito lang ako para sa iyo, anuman ang iyong desisyon. Pagkatapos ng pagbaba ng telepono, naramdaman ko ang kaunting gaan. Hindi kailanman madali ang pagpapalaya, lalo na kung kasama rito ang taong naging buong kabataan mo, ang buong buhay mo. Ngunit ang paghawak sa isang taong hindi na sa iyo ay magdudulot lamang ng mas maraming sakit. Tumingala ako sa malinaw na asul na kalangitan, at naisip, tapos na ang bagyo kagabi. Sisikat muli ang araw bukas, at sisimulan ko ang isang bagong paglalakbay para sa aking sarili, kahit na alam kong puno ng tinik ang landas sa hinaharap. Pagkatapos ng tawag na iyon kay Chloe, isang kakaibang kapayapaan ang nanahan sa akin. Nang gabing iyon, pinakinggan ko ang ulan, nang walang lungkot. Sa halip, nakaramdam ako ng payapang kalinawan. Napagtanto ko na, ang aking matiyagang paghihintay ay walang saysay. Kapag hindi ka na pinahahalagahan ng isang tao, ang lahat ng iyong mga sakripisyo ay nagiging walang halaga. Ipinangako ko sa sarili ko na simula bukas, mamamatay ang dating mapagpasakop na Emily, at bibigyan ng daan ang isang bago. Mas malakas na Emily na marunong magmahal sa sarili. Kinabukasan ng umaga, nagising ako ng mas maaga kaysa karaniwan, ngunit hindi para magmadali sa paghahanda ng masarap na almusal para kay Michael. Naglaan ako ng oras sa harap ng salamin. Nagsusuklay ng aking buhok at naglalagay ng kaunting moisturizer na matagal ko nang pinabayaan. Pinili ko ang isang maliwanag, komportableng athletic wear, sa halip na ang aking karaniwang walang kulay na damit pang bahay. Nang lumabas ako ng silid, tahimik pa rin ang bahay. Mahimbing na natutulog si Michael, bumabawi mula sa kanyang gabing nalasing. Sinulyapan ko ang nakasarang pinto ng kwarto, nang walang pakialam. Walang lungkot o pag-aalala. Isinuot ko ang aking sneakers at lumabas ng bahay, huminga ng malalim sa sariwang hangin ng umaga. Gaano nakatagal mula nang maglakad-lakad ako ng ganito? Malaya sa iniisip na pamimili ng grocery, pagluluto, o pagpaplansya ng mga kamiseta ng aking asawa. Naglakad ako patungo sa kalapit na parke at nakisama sa mga taong nag-eehersisyo sa umaga. Nang makita ko ang mga matatanda na nagsasanay ng yoga, at ang iba ay nag-aerobics na may malawak ng ngiti, nakaramdam ako ng pagbuhos ng sigla. Napakaganda at buhay ng buhay. Sa labas ng 4 na dingding na ito, at sa napakatagal na panahon, ikinulong ko ang aking sarili sa kalungkutan at sama ng loob. Pagkatapos ng aking ehersisyo, huminto ako sa isang pamilyar na kainan at umorder ng kumpletong almusal.
espesyal na pancake, itlog, bacon, at isang gilid ng malutong na hash browns. Ang amoy ng sariwang kape at kumukulong bacon ay nagpagutom sa aking tiyan. Kumain ako ng may ganang-gana, nilalasap ang bawat kagat nang hindi nagmamadaling bumalik sa mga gawain. Ang pakiramdam ng pagiging pinagsisilbihan ng pag-aalaga sa sarili kong gutom ay napakasarap. Mataas na ang araw nang bumalik ako sa bahay. Si Michael ay nasa sala. Ang kanyang mukha ay puno ng inis. Sa sandaling makita niya ako, sumigaw siya. Saan ka ba galing buong umaga? Hindi ka man lang nagluto ng almusal. Gutom na ako. Dati, ang kanyang tono ay magpapatakbo sa akin. Patungo sa kusina na may mga paumanhin. Ngunit ngayon ay tiningnan ko lang siya ng kalmado at sumagot. Tumakbo ako at kumain ng almusal sa labas. Maaari kang gumawa ng para sa iyong sarili. Sa tingin ko, may mga itlog sa ref. Tinitigan ako ni Michael. Nakanganga ang kanyang bibig, na parang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Mukha siyang gustong magsalita. Ngunit tumigil. Marahil ay nagulat sa aking kawalang interes. At sa matatag na tingin sa aking mga mata. Hindi ko hinintay ang kanyang reaksyon, at dumiretso ako sa itaas. Sinimulan kong ayusin ang aking mga gamit. Nililinisan ang aking closet. At inaalis ang hindi kinakailangang kalat. Gusto kong linisin ang aking tirahan at ang aking kaluluwa mula sa lahat ng lumang kalungkutan. Nang hapong iyon, nakipagkita ako kay Chloe sa isang tahimik na cafe sa tabi ng lawa. Tiningnan niya ako nang may halo ng pagtataka at kagalakan. Iba ka ngayong araw. Sabi niya, mas maliwanag, mas buhay. Kung wala ka, malamang nakakulong pa rin ako sa kalungkutang iyon. Umupo kami ng ilang oras. Nag-usap tungkol sa lahat at nagbalik tanaw sa aming masiglang araw sa kolehiyo. Pinayuhan ako ni Chloe na maging kalmado, magtipon ng ebidensya, at siguraduhin ang aking pinansyal, bago gumawa ng anumang huling desisyon. Ang kanyang payo ay isang wake-up call. Hindi ako maaaring umalis na walang dala. Malaking bahagi ng aming kasalukuyang yaman ay nabuo sa aking pagsusumikap at sa mga pinansyal na kontribusyon mula sa aking pamilya. Hindi ako sakim, ngunit kailangan kong kunin ang nararapat sa akin upang siguraduhin ang aking kinabukasan at upang turuan si Michael ng isang aral tungkol sa mga kahihinatnan. Nagsimula akong bumuo ng aking mga susunod na hakbang. Ito ay magiging isang tahimik, metodiko na plano. Walang sigawan, walang dramatikong eksena, ngunit isang bagay na magpaparamdam. Sa taksil na pagsisihan ang lahat. Pagdating ko sa bahay, wala si Michael. Isang kalahating kinain na lalagyan ng take-out ang naiwan nang walang ingat sa hapagkainan. Hindi ko pinansin. Nagpunta ako sa pag-aaral. Binuksan ang safe. At kinuha ang lahat ng mahahalagang dokumento, ari-arian. Sa kabutihang palad, dahil nagtiwala siya sa akin, o sa halip ay minamaliit ako. Inilagay ni Michael ang karamihan sa mga pangunahing ari-arian sa aking pangalan. Ito ang aking alas sa darating na labanan sa diborsyo. Ngumiti ako ng mapait. Ang pagmamataas ni Michael at ang pagpapawalang halaga sa kanyang asawa ang magiging bitag na sisira sa kanyang karera. Nang gabing iyon, mahimbing akong natulog. Nang walang anumang bangungot, ang desisyon na pakawalan ang aking nararamdaman para kay Michael ay nagdala ng kapayapaan sa aking kaluluwa na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Kahit na determinado ako, ang pagharap sa pangit na katotohanan ay isa pa ring brutal na pagsubok. Sa pamamagitan ng isang discreet acquaintance, nakipag-ugnayan ako sa isang respetadong private investigator na dalubhasa sa mga sensitibong kaso ng pag-aasawa. Hindi ko inakala na gagawin kong espiya ang lalaking nakasama ko sa buhay, ngunit ang buhay ay may sariling paraan upang pilitin kang kumilos. Ilang araw ang lumipas, nakipagkita sa akin ang batang investigador sa isang liblib na cafe. Inilagay niya ang isang makapal na kayumangging sobre sa mesa at tiningnan ako ng may simpatiya. Narito na, mahina niyang sabi. Ngunit mangyaring manatiling kalmado, may solusyon sa lahat. Nanginig ang aking mga kamay, nang pulutin ko ang sobre, na parang napakabigat. Humihingal ako at kinuha ang mga litrato. Si Michael,
Ang asawang minsan kong sinasamba, na may braso sa isang magandang dalagita na naglalakad papasok sa labi ng isang marangyang 5-star hotel. Si Jessica iyon, ang assistant, mula sa social media. Sa litrato, tumatawa si Michael. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan at kaligayahan na sumasalamin sa araw na nag-propose siya sa akin. Maliban na lang ngayon, ang ngiting iyon, ang tingin na iyon, ay para sa ibang babae, mas bata, mas maganda, at mas marangya. Binaligtad ko ang iba pang mga larawan. Ipinapakita ng isa na nagkaroon sila ng romantikong hapunan na may kandila. Maselang pinutol ni Michael ang kanyang stick habang malandi niyang pinakain siya ng isang kagat. Ang isa pa ay nagpapakita na sila ay namimili sa isang high-end mall. Si Michael ay may dalang mga designer bag, sumusunod sa kanya na parang isang tapat na attendant. Ang pinakamasakit ay isang close-up ng kanilang mapusok na paghalik sa elevator, ganap na walang pakialam sa sinuman sa paligid nila. Dumaloy ang mainit na luha sa aking mukha, na nagpop-blurred sa imahe ng taksil na lalaki sa larawan. Kahit na inihanda ko ang aking sarili, ang makita ang malamig, matibay na patunay, na ito ay parang dinudurog ang aking puso. Kaya, ang mahabang business trips, ang mga all-night meetings na kanyang inirereklamo, ay pawang mga kahiyahiyang gawain upang takpan ang kanyang pinagsama-samang relasyon. Naalala ko ang mga gabi na nanatili akong gising, na nag-aalala nang tumawag siya upang sabihing nasira ang kanyang kotse, o ang mga pagkakataon na nagmadali ako sa kanyang opisina na may lutong bahay na sopas dahil sinabi niyang may sakit siya sa sobrang trabaho. Siya at ang kanyang kabit ay marahil ay nagtatawanan sa aking kawalang muwang habang iniisip ko. Lalo akong nadidiri. Hindi lang niya pinagtaksilan ang pagmamahal ko, nilapastangan niya ang aking dignidad at lahat ng sakripisyo na aking ginawa. Ibinigay din sa akin ng investigador ang isang USB drive na may audio at video recordings. Isinaksak ko ito sa aking laptop at isinuot ang headphones. Pamilyar na boses ni Michael ang pumuno sa aking mga tainga, ngunit ang mga salita ay nakakatakot na banyaga. Matamis siyang nangangako sa kanyang batang kalaguyo, na malapit na niyang diborsyohin ang kanyang matandang asawa. Hintay ka lang sandali, mahal. Pabulong niyang sabi. Bibilhan kita ng mamahaling kondo sa tabi ng ilog, at lilipat tayo ng magkasama. Doon, tuluyan akong umiyak, hindi mapigilan. Plano na pala niya akong iwanan, sa simula pa lang. Tinawag niya akong matanda at pangit. Pinuna ako dahil sa hindi marunong mag-enjoy sa buhay. Ngunit hindi niya nakita na ang mga taon ng pag-aalaga sa aming pamilya, sa kanyang karera, ang nagpahina sa akin. Inubos ko ang aking kabataan upang buuin ang aming tahanan, upang matanggap lamang ang mapait na pagtataksil at malupit na panlalait bilang kapalit. Matagal akong naupo sa walang laman na cafe, hinayaan ang mga luha na dumaloy. Palihim na lumipat ang investigador sa ibang mesa upang bigyan ako ng espasyo. Pagkatapos kong umiyak ng husto, pinunasan ko ang aking mga mata at huminga ng malalim upang muling makapag-ipon. Tama na ang pag-iyak, Emily. Umiyak hanggang sa wala ka ng luha. Pagkatapos, tumayo ka at lumaban. Ang mga ebidensyang ito, bagaman masakit, ang aking pinakamatatalim na sandata upang protektahan ang aking mga karapatan sa korte. Maingat kong inilagay ang mga litrato at ang USB drive sa aking bag. Binayaran ng investigador at lumabas ng cafe. Maliwanag ang araw sa labas, ngunit ang aking puso ay naramdaman na parang nakakulong sa gitna ng taglamig. Sumakay ako ng taxi at dumiretso sa opisina ng abogado na aking nakontak na. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng ebidensya at hiniling na gumawa ng mga papeles ng diborsyo. At payuhan ako sa mga legal na pamamaraan para sa paghahati ng ari-arian. Gusto kong mabilis at tahimik na mangyari ang lahat upang walang oras si Michael na mag-react. Ang katotohanan ay lumabas na at oras na para kumilos ako. Matapos masigurado ang patunay ng affair ni Michael, nagpa siya akong suriing mabuti ang pinansyal ng aming pamilya. Dati, ang aking lubos na pagtitiwala sa kanya at ang aking kawalang interes sa pera ay nangangahulugang bihirang kong bigyan pansin ang aming mga account. Kinukuha ko ang anumang ibinibigay niya sa akin para sa mga gastusin sa bahay at hindi ko kailanman kinuwestiyon ang kanyang mga pamumuhunan sa negosyo.
Akala ko, bilang mag-asawa, ang kanya ay sa amin. Ngayon, sa aking tiwala na nawasak, napagtanto ko kung gaano ka mapanganib ang aking kawalang muwang. Nag-login ako sa aming joint bank account. Ako ang pangunahing account holder, bagaman pinahintulutan ko si Michael na gamitin ito. Sa kabutihang palad, hindi niya binago ang password. Inaakala pa rin na wala akong alam sa teknolohiya at hindi kailanman mag-aabala na suriin. Ang kasaysayan ng transaksyon sa nakaraang taon ay lumabas sa screen. Ang mga numero ay sumayaw sa harap ng aking mga mata, kinukutya ang aking kabobohan. Humigpit ang aking dibdib nang makita ko ang isang serye ng malalaking regular na paglilipat na ginagawa bawat buwan. 5,000, 5,000, minsan pa nga ay 10,000 dolyar. Ang tatanggap ay isang pangalan na ngayon ay alam ko ng lubos. Jessica L. Thorne. Nanginig ang aking mga kamay nang iklik ko ang mga detalye ng bawat transaksyon. Ang mga memo ay nabasa. Regalo sa kaarawan, tulong sa pagbabayad ng kotse, o minsan ay isang mapait na salita lamang. Allowance. Kinuha ko ang isang calculator at idinagdag ang kabuuang halaga na ibinuhos ni Michael sa kanyang kabit. Ito ay mahigit 1,001,000 virion. Isang napakalaking halaga na hindi ko man lang pinangarap na gastusin sa sarili ko. Naalala ko ang mga pagkakataon na nag-aalangan akong humingi kay Michael ng pera upang bilhin ang gamot para sa aking matatandang magulang o upang tulungan ang pag-ayos ng kanilang tumutulo na bubong. Palagi siyang nakasimangot, nagrereklamo na mabagal ang negosyo at kapos sa pera. Kailangan mong matuto na maging mas matipid, Emily, sasabihin niya. Naniwala ako sa kanya. Sinisisi ang sarili ko sa hindi pagiging mas maunawain. Binawasan ko ang sarili kong gastos. Ibinenta pa nga ang ilan sa aking mga inherited na alahas upang tulungan ang aking pamilya. Lumabas na ang kanyang mga pinansyal na problema ay isang dahilan lamang upang kumuha ng pera mula sa aming pamilya upang suportahan ang kanyang kabit. Hindi siya nagtipid para sa kanya. Binibilhan siya ng mga designer bag na mas mahal pa kaysa sa aking taunang budget sa grocery at isang bagong kotse upang magmaneho sa bayan. Samantala, para sa aming ika-10 anibersaryo, binigyan niya ako ng isang nalantang bouquet ng mga bulaklak at isang mabilis na hindi magandang hapunan. Patuloy kong sinuri ang aming iba pang mga pamumuhunan. Ang mga shares ng kumpanya, sa kabutihang palad, ay pangunahin pa rin sa aking pangalan. Nang simulan namin ang kumpanya, ang aking mga magulang ang pinakamalaking unang mamumuhunan at iginiit na ang aking pangalan ay nasa karamihan ng stock upang protektahan ang aking mga interes. Si Michael, na sabik na pasayahin ang kanyang mga biyenan noon, ay sumang-ayon. Ang marangyang kondo na aming tinitirhan at isang lote sa labas ng lungsod ay nasa aking pangalan din. Nang tingnan ko ang mga deed at stock certificates, huminga ako ng maluwag. Ito ang aking salbabida. Kung wala ang foresight ng aking mga magulang, wala akong matitira. Si Michael ay tiyak na naniniwala na bilang isang naiveng babae, walang alam sa batas at negosyo. Wala akong banta. Wala siyang ideya na ang mga ari-arian na itinuturing niyang sa amin ay legal. Ipinrint ko ang lahat ng bank statements na nagpapakita ng mga paglipat sa Jessica. Ang mga numerong ito ay magiging hindi maikakaila na patunay ng kanyang paglustay ng mga ari-arian ng mag-asawa para sa ipinagbabawal na layunin. Hindi niya ito matatanggihan sa korte. Nadiri ako sa kalkulado. Walang puso na lalaki na ito. Namanirahan siya sa akin ng maraming taon, ngunit lagi siyang nag-iingat sa pera sa kanyang sariling pamilya habang inihahagis ito sa isang estranghero. Umupo ako, nakatitig sa bunton ng mga dokumento. Maaari itong magbigay ng ginhawa, ngunit maaari rin nitong sirain ang pagiging desente ng tao. Nawala ni Michael ang kanyang konsensya para sa pera at nakalimutan ang kanyang mga panata para sa pagnanasa. Ngunit lubos siyang nagkamali na akalain na maaari niya akong lokohin magpakailanman. Ipinahayag ng mga numerong ito ang kanyang madilim na kaluluwa at pinatibay ang aking determinasyon. Ibinaba ko ang lahat sa safe at binago ang kombinasyon. Mula ngayon, lalo kong hihigpitan ang kontrol sa aming pananalapi. Tahimik kong ililipat
at ilikida ang mga kinakailangang ari-arian bago pa man mapagtanto ni Michael ang nangyayari. Isang perpektong kontra-atake ang nabubuo. Ipapakita ko sa kanya na kapag ang isang babae ay naitulak sa dulo, hindi na ako ang mahinang Emily kahapon. Hawak ko ang aking kapalaran sa aking mga kamay at ang kanyang kaparusahan. Nang hapong iyon, sumisilip ang sikat ng araw sa hardin, ngunit ang aking isip ay magulo. Pagkatapos makita ang mga numero na nagpapatunay sa pagtataksil ng aking asawa, mabigat akong umakyat sa aming kwarto. Ang silid na minsang itinuring kong santuwaryo. Nakatayo ako sa harap ng napakalaking aparador na kasing laki ng dingding. Ito ay isang imported na gawa sa kahoy na oak na ipinagawa ni Michael para sa aking kaarawan noong nakaraang taon na may matamis na tala na nagsasabing nararapat lamang sa kanyang asawa ang pinakamahusay. Dahan-dahan kong binuksan ang mga pinto. Ang amoy ng kahoy at mamahaling pabango ay lumabas. Sa harap ko ay nakasabit ang mga hanay ng mga kaakit-akit na damit. Mayroong mga sequined evening gowns na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar na binili ni Michael para sa akin upang isuot minsan lang sa kanyang mga corporate galas. Palagi siyang gusto kong magmukhang elegante at sopistikado upang maging isang magandang accessory sa kanyang braso. Nagpapatunay sa mundo kung gaano siya matagumpay na lalaki. Hinawakan ko ang malamig na seda at velvet, ngunit wala akong naramdamang init. Naalala ko kung paano siya nakasimangot kapag nagsusuot ako ng simpleng damit sa bahay o sisigaw sa akin na magpalit ng mas revealing upang aliwin ang kanyang mga kliyente. Kahit na hindi ako komportable, tiniis ko ang lahat. Pinagsisiksikan ang sarili ko sa masisikip. Naggagandahang damit upang paluguran siya. Naglagay ako ng makeup, pilit na nagpakita ng magandang ngiti, at gumanap ng papel ng isang walang buhay na manika. Sa pagbabalik tanaw, nakita ko kung gaano ako kaawa-awa. Wala ako kundi isang mamahaling piraso ng alahas sa kanyang koleksyon ng mga tagumpay. Pinakintab niya ang aking panlabas, hindi dahil sa pagmamahal, kundi para sa kanyang sariling ego. Gusto niya na hangaan ng mundo ang kanyang magandang asawa, ang kanyang marangyang kotse, at ang kanyang mansyon, nang walang kahit isang pag-iisip, para sa babaeng nanlalamlam sa loob ng marangyang balat na iyon. Hinila ko ang isang matingkad na pulang velvet na damit mula sa kanyang hanger. Ibinigay niya ito sa akin pagkatapos ng isang mahabang business trip. Ang biyahe na ngayon ay alam kong kasama niya ang kanyang kabit. Ang kulay ng damit ay ang kulay ng dugong tumutulo mula sa aking puso. Ibinato ko ito sa sahig. Sumunod ang alligator skin handbag, ang mga silk scarf, ang matataas na takong. Galit na galit kong hinila ang lahat. Ikinakalat ang mga mamahaling bagay sa buong silid na parang sinusubukang alisin ang mga patong ng kasinungalingan at pagkukunwari na ibinalot sa akin ni Michael sa loob ng maraming taon. Tiningnan ko ang bundok ng mga designer goods sa aking paanan. At mapait akong natawa. Ang halaga ng mga bagay na ito ay maaaring nakasuporta sa isang mahirap na pamilya sa loob ng maraming taon. Ngunit para kay Michael, ang mga ito ay simpleng murang token ng paghingi ng tawad upang takpan ang kanyang kasuklam-suklam na relasyon. Hindi ko kailangan ang lahat ng ito. Hindi na ako magiging isang manika na ipinapakita. Gusto kong maging sarili ko muli. Isang normal na babae na kayang magmahal, magalit, masaktan, at maging masaya. Naghukay ako sa pinakamalalim na sulok ng aparador at kinuha ang isang lumang alikabok na kahon. Sa loob ay ang aking mga simpleng damit na lino mula sa aming mas mahihirap na araw. At pinakamahalaga, ang aking lumang gamit sa pagpipinta na matagal nang nakaimbak. Kinuha ko ang isang matigas na brush at isang tubo ng tumigas na pintura. Lumalaki ang aking puso sa emosyon. Ito ang tunay na ako. Ito ang pagnanais na inilibing ko para sa kapakanan ng aking pamilya. Pumunta ako sa banyo at hinugasan ang aking mukha. Inalis ang makapal na layer ng makeup. Nang tingnan ko ang aking hubad na mukha sa salamin, na may mga kulubot sa sulok ng aking mga mata, at ang balat na nagsisimulang tumanda, hindi na ako nakaramdam ng kawalan ng katiyakan. Sa halip, nakaramdam ako ng paggalang. Ito ang mukha ng isang babae na nakaranas ng maraming bagyo. Ngumiti ako sa aking refleksyon. Isang banayad ngunit matatag na ngiti.
Tapos na ang mahabang panaginip. Gising na ako, at oras na, upang mamuhay ng sarili kong buhay. Ilang araw ang lumipas. Ang kapaligiran sa bahay ay naging mabigat at nakakapanikip na parang isang mainit na araw ng tag-init. Patuloy na umalis ng maaga si Michael at umuwi ng gabi. Ang kanyang ugali ay malamig at iritable. Tila hindi niya napansin ang pagbabago sa akin. O marahil ay masyado siyang kumpiyansa sa kanyang posisyon upang mag-alala. Hindi ko na siya tinanong kung saan siya pupunta o kung kumain na siya. Naglalakad ako sa bahay na parang anino, ginagampanan ang mga tungkulin ng isang katulong sa bahay kaysa sa isang asawa. Nang gabing iyon, isang biglaang pagbuhos ng ulan ang nagpalamig sa init ng tag-init. Nagbabasa ako sa sala. Nang marinig ko ang isang kotse na huminto, nagmadali si Michael na pumasok. Sumisigaw sa kanyang telepono. Naguutos sa isang empleyado na maghanda ng file para sa isang mahalagang pulong. Ngumiti ako. Isa pang dahilan upang makita ang kanyang maliit na kabit, walang duda. Pagpasok niya, sinipa niya ang kanyang pinakintab na sapatos na pangdress at hinanap ang kanyang tsinelas sa bahay. Isang pares ng luma, sira-sirang asul na plastic slides na gusto niya dahil sa kanilang kaginhawaan. Karaniwan. Inilalagay ko sila ng maayos sa tabi ng pinto para sa kanya, ngunit ngayon ay walang laman ang lugar. Sumimangot si Michael. At sinigawan ako, nasaan ang tsinelas ko? Bakit wala sila rito? Isinara ko ang aking libro. Dahan-dahang tumayo. At naglakad patungo sa sapatos na rack. Yumuko ako, hindi upang kunin ang kanyang tsinelas, kundi upang kunin ang isang itim na plastic bag na naglalaman ng mga ito. Dumaan ako kay Michael. Dumiretso sa basurahan sa sulok. At kalmadong ibinagsak ang bag sa loob. Napakatulin at napakadesidido ng aking ginawa, kaya't natigilan si Michael. Tinitigan niya ako, pagkatapos ay ang basurahan at nabulol. Anong ginagawa mo? Bakit mo itinapon ang tsinelas ko? Lumiko ako upang tingnan siya ng diretso sa mata. Ang aking boses ay nakakapanindig balahibo na kalmado. Luma na sila at nasira. Walang saysay na itago ang basura na nagkakalat sa bahay, hindi ba? Ang aking mga salita ay may dalawang kahulugan. Ang mga lumang tsinelas ay parang aming kasal, luma, punit, at hindi na maaaring ayusin. Ang kanilang presensya sa bahay na ito ay naging isang masamang tingnan, isang masakit na paalala. Tila nakuha ni Michael ang implikasyon. O marahil ang hindi inaasahang pagsuway mula sa kanyang karaniwang masunurin na asawa ang nakasugat sa kanyang pagmamataas. Namula ang kanyang mukha sa galit. Itinuro niya ako at nagsimulang sumigaw. Sinasabing nawalan ako ng isip. Itinatapon ang kanyang mga gamit at sinasagot siya. Tinawag niya akong walang silbing freeloaders. Isang babae na walang ginagawa kundi umasa sa kanyang asawa. Ang mga nakakalasong salita ay bumulwak mula sa lalaking minsan kong minamahal. Masakit, ngunit kakatwa. Wala akong naramdamang takot, walang sakit. Nakatayo ako doon. Pinapanood siyang magalit na parang nanonood ng isang murang, nakababagot na dula. Ang huling bahid ng respeto na mayroon ako para sa kanya ay nasa basurahan na ngayon kasama ang mga lumang tsinelas na iyon. Naghintay ako na matapos siya. Pagkatapos ay mahina akong sumagot. Tapos ka na. Kung ganoon, umalis ka na. Huwag mong hintayin ang iyong kasama. Tungkol sa mga tsinelas, kung gusto mong ibalik, huwag kang mag-atubiling hukayin ang mga ito, ngunit babalaan kita. Napakadumi na nila. Sa sinabing iyon, tumalikod ako at naglakad palayo. Iniiwan siyang tulala sa pagkamangha. Sa unang pagkakataon sa 20 taon ng kasal, sumagot ako. Itinapon ang kanyang mga gamit. At tinalikuran siya habang nagsasalita siya. Isang maliit na pakiramdam ng tagumpay ang umusbong sa akin. Alam kong ito ay simula pa lamang ng labanan sa diborsyo, ngunit ito ay isang mahalagang punto ng pagbabago. Hindi ko nahahayaan na yapakan niya ako muli. Nawala na ang mga lumang tsinelas at malapit nang matapos ang kasal na ito. Pagkatapos ng insidente ng tsinelas, ang tensyon sa bahay ay naging hindi na matitiis. Si Michael, na nakaramdam na may mali, ay mas bihira nang umuwi. Ginagamit ang trabaho bilang dahilan upang lumayo ng ilang araw. Nagbigay ito sa akin ng perpektong pagkakataon
upang isagawa ang aking plano. Nagtrabaho ako ng masigasig, tahimik. Naghahanda sa aking pag-alis. Kinabukasan ng umaga, nagbihis ako ng propesyonal at sumakay ng taxi patungo sa opisina ng aking abogado. Sa pagkakataong ito, dala ko ang lahat ng notarized na dokumento, mga titulo ng ari-arian, bank account statements, at ang buong file ng ebidensya ng affair ni Michael. Sinuri ng matandang abogado ang lahat, tumatango sa kasiyahan. Napakalakas ng iyong kaso, sabi niya. Hawak mo ang karamihan ng mga ari-arian at may malinaw na patunay ng pagkakasala ng iyong asawa. Tinalakay namin ang mga tuntunin ng petisyon ng diborsyo. Sinabi ko sa kanya na gusto kong mag-file para sa isang unilateral na diborsyo dahil alam kong hindi kailanman papayag si Michael sa isang mapayapang paghihiwalay. Masyadong malaki ang kanyang ego. Hindi niya kailanman tatanggapin na iwanan ng kanyang asawa, lalo na ang mawalan ng kontrol sa kanyang kumpanya at ari-arian. Kailangan kong maging maingat at mabilis upang siya ay tuluyang mabigla. Pinayuhan ako ng abogado na ibenta ang ilan sa aking personal na ari-arian bago mag-file upang maiwasan ang matagal na legal na pagtatalo. Agad kong sinunod ang kanyang payo. Nakipag-ugnayan ako sa mga real estate agent upang ibenta ang marangyang kondo sa downtown na nasa pangalan ko lamang. Sinimulan ko rin ang proseso ng tahimik na paglilipat ng mga shares ng kumpanya na aking hawak. Ito ay isang matapang at mapanganib na hakbang, ngunit kinakailangan. Mas gugustuhin kong ibenta ang mga ito sa diskwento kaysa hayaan ang mga bunga ng aking paggawa na mahulog sa kamay ng isang manloloko at ng kanyang walang hiyang kabit. Ang mga sumunod na araw ay isang gulo ng aktibidad, isang halo ng pagkabalisa at pagkasabik. Habang wala si Michael, tumakbo ako sa bayan na humaharap sa mga papeles. Nakikipagkita sa mga potensyal na mamimili at nakikipag-ugnayan sa bangko. Kailangan kong panatilihing kalmado ang aking mukha sa harap ng tagapamahala ng bahay at mga kapitbahay na kumikilos na parang walang mali. Sa bawat pagtunog ng aking telepono na may hindi kilalang numero, lumalakas ang tibok ng aking puso sa takot na matuklasan. Sa gabi, habang nakahiga sa tabi ni Michael, pinapakinggan ang kanyang regular na hilik. Nakaramdam ako ng matinding pagkasuklam. Nagkukubli ako sa pinakadulo ng kama. Sinusubukang huwag siyang hawakan. Nakatingin ako sa dilim. Iniisip ang kinabukasan. Ang diborsyo sa aking edad ay isang malaking pagkabigla. Hindi lamang para sa akin, kundi para sa aking pamilya at lipunan. Alam kong haharapin ko ang tsismis, awa, at pangungutya. Ngunit hindi ako natatakot. Ang kalayaan at kapayapaan ng isip ang pinakagusto ko. Naghanda din ako ng isang ligtas na paglabas. Nagtanong ako sa isang matandang kaibigan sa isang tahimik na bayan sa bundok sa Appalachians upang hanapan ako ng isang maliit, tahimik na inuupahang bahay na may hardin. Nakalikom ako ng malaking halaga ng pera mula sa pagbebenta ng aking personal na alahas at pagwi-withdraw mula sa aking pribadong ipon. Kapag umalis ako sa bahay na ito, magiging ganap akong malaya. Lahat ay sumusunod sa plano. Ang petisyon ng diborsyo ay naihanda na. Naghihintay lang ng aking pirma. Ang kondo ay may mamimili na nagbigay ng magandang alok. Ang mga shares ng kumpanya ay nasa negosasyon. Pakiramdam ko ay isang general. Tahimik na inilalagay ang aking mga tropa para sa huling mapagpasyang labanan. Minsan, habang pinapanood si Michael na namumuhay ng walang pakialam, mayabang pa rin at walang pakundangan sa bahay, nakaramdam ako ng kakaibang awa sa kanya. Nakatayo siya sa tuktok ng kanyang tagumpay. Ganap na walang kamalayan na ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay gumuguho. Malapit na niyang mawala ang lahat, ang kanyang pamilya, ang kanyang karera, ang kanyang karangalan, at wala siyang ideya. Iyon ang presyo na kailangan niyang bayaran para sa kanyang pagtataksil at kalupitan. Enjoy mo habang meron pa, Michael, naisip ko. Malapit na ang iyong pagbagsak, aalis ako ng mataas ang noo. At iiwanan kita ng aral na hindi mo kailanman malilimutan. Matapos tapusin ang mga legal na paghahanda, sinimulan kong linisin ang mga labi ng marangyang, ngunit walang laman na kasal na ito. Una sa listahan ang bundok ng mga luxury goods na binili sa akin ni Michael. Mga designer handbag, alahas na may kalawang na takong,
mamahaling gown. Lahat sila ay nagbalik ng masakit na peking alaala. Nagpa siya akong huwag magdala ng kahit isang bagay mula sa buhay na ito sa akin. Gusto ko ng isang malinis, walang pasanin na panimula. Tinawagan ko ang isang kilalang consignment shop na dalubhasa sa mga pre-owned luxury items. Ang mga mata ng chic na may-ari ay nanlaki sa pagkamangha nang makita niya ang aking koleksyon. Hinawakan niya ang bawat Hermes at Chanel bag na parang isang kayamanan. Pinapansin kung gaano sila kapristine. Mahina lang akong ngumiti. Bihira ko silang gamitin para lamang sila sa display. Wala siyang ideya na sa likod ng glamour ay ang kalungkutan ng isang asawang naging dekorasyon. Mabilis ang negosasyon. Hindi ako interesado sa pagtatawaran. Gusto ko lang silang mawala. Ang pagbebenta ng mga bagay na ito ay nagdala ng mahigit 1,100,000. Hawak ang makapal na tumpok ng pera. Wala akong naramdamang kagalakan, tanging isang mapait na kalungkutan. Ito ba ang presyo ng aking kabataan? Kompensasyon para sa aking mga taon ng sakripisyo? Napakamura nito. Hinati ko ang pera sa 3 bahagi. Ang isang bahagi ay napunta sa isang savings account para sa aking kinabukasan. Ang isang bahagi ay ipinadala ko sa aking mga magulang at sa aking mga biyenan, isang huling tanda ng mabuting kalooban. Nakakita ako ng isang lokal na orphanage na nag-aalaga sa mga inabandonang at may kapansanan na mga bata. Nang makita ko ang inosenteng mga mata ng mga bata habang sila ay nakakatanggap ng mga bagong damit at laruan, nagpainit ito sa aking puso. Napagtanto ko na ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagmamay-ari ng mga mamahaling bagay, kundi sa pagbibigay at pagbabahagi. Ang mga batang ito, na deprived sa pagmamahal ng magulang, ay napaka-optimistiko. Ako, na mayroong lahat, ay may isang nalalantang kaluluwa. Ang kanilang mga ngiti ay parang tubig sa isang tuyong hardin, nagpapanumbalik ng aking pananampalataya sa buhay. Umuwi ako habang lumulubog ang araw. Ang kwarto ay kakaibang maluwag, na may kalahati ng mga istante at aparador na walang laman. Ngunit naramdaman din itong mas bukas, mas makahinga. Ito ay parang inalis ko ang isang mabigat na baluti. Nawala na ang mga mamahaling bagay na iyon. At kasama niyon ang lahat ng kasinungalingan at pagmamataas ni Michael. Ang natitira na lang ay ako. Simple, walang dekorasyon, ngunit totoo at malaya. Umupo ako sa tabi ng bintana, nakatingin sa tahimik na hardin. Bukas ay magiging isa na namang abalang araw. Kailangan ko pa ring asikasuhin ang bahay at ang mga shares ng kumpanya. Bawat hakbang ay kailangang tumpak. Hindi ko kayang magkamali. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nilalanghap ang matamis na amoy ng jasmine na namumulaklak sa gabi. Sige, Emily. Sabi ko sa sarili ko. Kaunti na lang at magiging malaya ka na. Ang marangyang bahay sa labas ng bayan, na aming tinitirhan ang pinakamalaking ari-arian namin at may pinakamaraming alaala. Ito ay binili gamit ang pera mula sa aking mga magulang at sarili kong ipon mula sa mga unang araw. Kaya ang titulo ay nasa aking pangalan lamang bilang hiwalay na ari-arian. Si Michael, na nabubulag ng ego at kanyang tiwala sa aking pagpapasakop, ay hindi kailanman kinuwestiyon ito. Iyon ang kanyang nakamamatay na pagkakamali. Inilista ko ang bahay sa isang respetadong ahensya ng real estate na humihingi ng ganap na pagiging confidential. Dahil sa magandang lokasyon at marangyang interior nito, may alok na dumating sa loob ng ilang araw. Ang mga bumibili ay isang retiradong propesor at ang kanyang asawa na naghahanap ng isang tahimik na lugar upang gugulin ang kanilang ginintuang taon. Dumaan sila upang tingnan ang bahay. Isang umaga habang nasa trabaho si Michael, pinapanood silang magkahawak kamay. Ang pagmamahalan at paggalang sa kanilang mga mata ay nagpabigat sa aking puso na may halo ng inggit at paghanga. Marahang tinanong ng asawang lalaki ang kanyang asawa kung pagod na siya, kung gusto niya ang lugar. Ngumiti ang babae at pinuri ang mainit na enerhiya at magandang dekorasyon ng bahay. Wala silang ideya na ang init ay isang pabalat lamang na nagtatago ng malamig na bangkay ng isang patay na kasal. Tinanggap ko sila ng may tunay na sinseridad. Inaalok sila ng tsaa at sinasabi sa kanila ang bawat sulok ng bahay.
ang wisteria na aking itinanim sa balkonahe, ang kusina na aking dinisenyo para sa optimal na daloy. Tuwang-tuwa sila, at nagpa siya agad na mag-alok. Nakaramdam sila ng koneksyon sa bahay. Sabi nila, at naniwala na magiging masaya sila dito. Mabilis at maayos ang pag-asikaso. Sa pirma ng kontrata at tseke sa aking kamay, nakaramdam ako ng pagluluwag. Tapos na, mayroon na ngayong bagong may-ari ang bahay na ito. Ang mga alaala sa loob ng mga dingding na ito, mabuti at masama, ay nakakulong na ngayon. Nagbibigay daan para sa tahimik na kagalakan ng mabait na matandang mag-asawa na ito. Naniniwala ako na magdadala sila ng tunay na init sa tahanang ito. Isang bagay na hindi namin nagawa ni Michael. Ayon sa aming kasunduan, hiniling kong manatili ng isa pang linggo upang mag-empake ng aking mga gamit. Ang isang linggo ay higit pa sa sapat na oras upang tapusin ang huling bahagi ng aking plano. Nang gabing iyon, mas maagang umuwi si Michael kaysa sa karaniwan, sumisipol ng masigla. Siguro nagpakasaya siya kasama ang kanyang kabit. Pumasok siya sa sala, nakita ang sariwang mga bulaklak na aking inayos, at nagbigay ng bihirang papuri. Ganap siyang walang kamalayan, na ang bubong sa ibabaw ng kanyang ulo. At ang sahig, sa ilalim ng kanyang mga paa, ay hindi na sa amin. Nakatayo siya sa bahay ng iba, iniisip na ito pa rin ang kanyang kaharian. Pinanood ko siyang nakahiga sa sofa, nagpapalit-palit ng channel, at nakaramdam ng halo ng awa at kasiyahan. Nabubuhay siya sa isang ilusyon ng kapangyarihan at pera. Walang kamalayan na nakatayo siya sa bingit ng isang bangin. Kapag lumabas ang katotohanan, tiyak na sisirain ng pagkabigla ang kanyang napakataas na pagmamataas. Ngunit iyon ang presyo na kailangan niyang bayaran. Wala na akong nararamdamang anumang pagkakasala. Lumiko ako at pumunta sa kusina upang maghanda ng hapunan, ang aming huling pagkain sa bahay na ito. Ang pagbebenta ng bahay ay isang malaking hakbang. Ngunit ang huling nakamamatay na suntok ay ang paglilipat ng mga shares ng kumpanya. Ang kumpanya ang pinaghirapan ni Michael sa buhay. Isang bagay na mas pinahahalagahan niya kaysa sa buhay mismo. Ipinagmamalaki niya ang pagiging all-powerful chairman, ngunit nakalimutan niya ang isang mahalagang detalye. Hindi siya may hawak ng majority stake. Hawak ko ang mas malaking bahagi, kasama ang ilang iba pang maliliit na shareholders. Ang taong pinili kong pagbentahan ng aking mga shares ay si David. Si David ang matalik na kaibigan ni Michael sa kolehiyo at kanyang co-founder. Ngunit habang lumalaki ang kumpanya, ang kasakiman ni Michael ang nagtulak sa kanya upang gumamit ng mapanlinlang na taktika upang itulak si David palabas. Inagaw ang kanyang kredito at iniwan siyang walang anuman. Kinailangan ni David na magsimula muli mula sa wala. At kalaunan ay naging pinakamahigpit na kalaban ni Michael. Alam kong may pagnanais pa rin si David na maghiganti at malapit ko na siyang bigyan ng pagkakataon ng isang buhay. Nakipagkita ako kay David sa isang discreet na restaurant. Nagulat siya nang makita ako. "Bakit mo ibebenta sa akin?" tanong niya. "Ako ang pinakamalaking kaaway ng iyong asawa." Tiningnan ko siya sa mata at sinabing matatag, "Hindi ako nagbebenta para sa pera. Nagbebenta ako para sa hustisya." Pinagtaksilan ako ni Michael, tulad ng pagtataksil niya sa iyo. Gusto kong turuan mo siya ng aral na hindi niya kailanman malilimutan. Matagal na nanatiling tahimik si David, pagkatapos ay tumango. Naintindihan niya ang aking sakit, tulad ng naintindihan ko ang kanyang sama ng loob. Ang kasunduan ay natapos ng napakabilis. Sumang-ayon akong ibenta sa kanya ang buo kong stake sa presyong mas mababa sa market value. Hindi ko kailangan ng kita. Kailangan ko ang pagbagsak ni Michael. Nangako si David na panatilihing ganap na lihim hanggang sa darating na taunang pagpupulong ng mga shareholders. Sa puntong iyon, papasok siya bilang bagong mayoryang shareholder at tatanggalin si Michael sa pwesto ng chairman. Nang pirmahan ko ang kasunduan sa paglilipat, perpekto ang aking kamay. Ang aking pirma ngayon ay ang hatol ng kamatayan para sa maluwalhating karera ni Michael. Naalala ko ang kanyang gulat na mukha nang malaman niya na siya ay ipinagkanulo ng kanyang asawa at ang kanyang kumpanya ay kinuha ng kanyang dating kalaban. Ito ay isang sandali na hindi niya kailanman malilimutan. Pagkatapos ng pagpirma,
Mahigpit na nakipagkamay si David sa akin. Salamat, Emily, sabi niya. Tinulungan mo akong alisin ang pasanin na matagal ko nang dala. Ipinapangako kong maayos kong pamamahalaan ang kumpanya. Mahina akong ngumiti. Nagtiwala ako sa iyo, David. Gawin mo ang sa tingin mo ay tama. Tungkol naman sa akin, gusto ko lang hanapin ang aking sariling kapayapaan. Paglabas ng restaurant, tumingala ako sa malawak na kalangitan. Ang hangin ay humihip sa aking buhok, ngunit ang aking puso ay kalmado na parang isang payapa na lawa. Tapos na. Kumpleto na ang lahat ng paghahanda. Pinutol ko ang lahat ng ugnayan kay Michael, mula sa aming pag-ibig hanggang sa aming pananalapi. Ngayon ay kailangan ko na lang maghintay para sa huling hatol. Tahimik akong mawawala. Iniiwan ng isang malaking bagyo na malapit nang bumagsak sa lalaking nagkasala sa akin. Sumakay ako ng taxi, iniisip ang bayan sa bundok, ang maliit na bahay na napapalibutan ng mga hydrangea na naghihintay sa akin. Wala nang kasinungalingan, wala nang intriga. Ako lang, ang aking sining, at ang banayad na yakap ng kalikasan. Isang bagong buhay ang tumatawag, at alam kong tama ang aking pinili. Ang huling araw ko sa bahay ay lumipas sa isang di pangkaraniwang katahimikan. Maaga akong nagising at naglakad ng huling beses sa hardin. Dinidiligan ang mga orkidya na matagal ko nang inalagaan, bumubulong ng isang tahimik na paalam. Hinila ko ang aking solong maleta sa sala. Naglalaman lamang ito ng ilang simpleng damit, ang aking lumang gamit sa pagpipinta, at isang litrato ng aking mga magulang. Iniwan ko ang lahat ng nagpapaalala sa akin kay Michael, at sa aming mayamang buhay. Sa hapagkainan, kung saan tiyak na makikita niya ito agad. Inilagay ko ang mga susi ng bahay, ang mga susi ng kotse, at ang aking singsing sa kasal. Ang simpleng gintong singsing, na dating simbolo ng aming walang hanggang panata, ay ngayon ay malamig na nakahiga sa ibabaw ng salamin. Isang huling tuldok sa aming trahedyang kwento. Tumawag ako ng rideshare. Nang dumating ang kotse, sinulyapan ko ang bahay sa huling pagkakataon. Ang maringal na 3 palapag na bahay, na dating aking ipinagmamalaki at inggit ng marami, ay mukha na ngayong libingan na naglibing ng aking kabataan at kaligayahan. Wala akong naramdamang pagsisisi. Tanging isang malalim na pakiramdam ng ginhawa, na parang isang malaking pasanin ang inalis sa aking mga balikat. Sumakay ako sa kotse at isinara ang pinto. Sinasarado ang aking sarili mula sa mundo sa likod ko. Ang driver, isang friendly na nasa edad na lalaki, ay nagsimula ng usapan. Mahabang biyahe? Tanong niya. Tinitignan ang aking maliit na maleta. Mahina akong ngumiti. Maghahanap ako ng sarili ko. Tawa niya. Ang lalim naman ng sinabi mo. Artista ka ba o ano? Well, ano man ang hinahanap mo. Sana makita mo. Ligtas na paglalakbay. Ang kanyang simpleng kabaitan ay nagpainit sa aking puso. Puno ng mabubuting tao ang mundo. Hindi lahat ay kasing lamig ng lalaking pinakasalan ko. Mabilis na umalis ang kotse. Mula sa mataong lungsod, ang matataas na gusali at masikip na kalye ay lumayo, napalitan ng bukas na highway. Ibinaba ko ang bintana, hinayaan ang hangin na humihip sa aking buhok. Nilalanghap ko ang amoy ng kalayaan. Sa istasyon ng bus, bumili ako ng one-way ticket patungo sa kabundukan. Pinili ko ang upuan sa bintana. Nang umalis ang bus, isang halo ng pagkabalisa at pagkasabik ang bumalot sa akin. Naramdaman kong parang ibon na pinalaya mula sa kulungan. Kinuha ko ang aking telepono, inalis ang lumang SIM card, at ibinagsak ito sa basurahan. Ang Emily, na asawa ng CEO na si Michael Thompson, ay wala na. Mula ngayon, mayroon na lamang si Emily ang artista, si Emily ang malaya. Naglakbay ang bus, iniiwan ang alikabok at ingay ng lungsod, ang tanawin ng luntiyang mga bukirin at mga kalsadang puno ng puno, ay nagpahupa sa aking kaluluwa. Naalala ko ang maulap, mapangaraping bayan sa bundok na binisita ko minsan. Bilang isang estudyante at minahal ko, sisimulan ko ang aking buhay doon. Maninirahan ako sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Magtatanim ng mga bulaklak
at magpipinta hanggang sa nilalaman ng aking puso. Nang lumubog ang araw, ipininta ng paglubog ng araw ang kalangitan sa napakagandang kulay kahel at rosas. Isinandal ko ang aking ulo sa malamig na salamin at ipinikit ang aking mga mata sa aking magaan na tulog. Napanaginipan kong nakatayo ako sa isang burol na may mga puno ng pino. Ang hangin ay humihip, ang mga ibon ay umaawit, at ang mainit na araw ay nagpapagaling sa aking nagyayelong puso. Paalam. Masakit na nakaraan. Paalam, Michael. Pupunta na ako ngayon upang hanapin ang aking nawawalang ngiti, upang mamuhay ng buhay na sulit. Ngayon ay isang kamanghamanghang araw para sa akin. Ang malaking kontrata sa mga international partner ay napirmahan. Nangangako ng malaking kita para sa kumpanya. Umalis ako sa boardroom na may palakpakan. Nararamdaman ng pamilyar, nakalalasing na pagdagsa ng kapangyarihan at tagumpay. Nagpasya akong magdiwang kasama ang aking mga kaibigan. At syempre si Jessica, ang aking sexing batang assistant, na laging alam kung paano ako pasayahin. Pumunta kami sa pinakamamahal na restaurant sa lungsod. Dumaloy ang mamahaling alak. Tumugtog ang musika. At ang papuri mula sa aking mga kaibigan ay nagparamdam sa akin na ako ang nasa tuktok ng mundo. Sumiksik sa akin si Jessica. Bumubulong ng matatamis na salita sa aking tenga. Tiningnan ko siya. Nakasuot ng masikip na damit na nagpapakita ng kanyang mga kurba. At nakaramdam ng pagmamalaki. Ang isang lalaki na tulad ko ay nararapat sa isang babae na tulad nito. Hindi ang walang kulay. Tumatandang asawa sa bahay na laging amoy mantika. Ang pag-iisip kay Emily ay nagpaalala sa akin na hindi pa ako nakakauwi para sa hapunan sa buong linggo. Malamang nagtatampo siya, ngunit kilala ko siya. Ilang matatamis na salita o isang tumpok ng pera. Lubos ko na siyang nakilala. Kaya kong gawin ang anumang gusto ko at siya ay laging naroon, ang aking ligtas na kanlungan. Nagtatapos na ang party at tinanggihan ko ang mga alok na ipagpatuloy ang gabi sa ibang lugar. Gusto kong umuwi, sabihin kay Emily ang magandang balita at ayusin ang mga bagay. Sa huli, kasama ko siya mula pa sa simula. Kinuha ko ang aking telepono upang tawagan siya. Pinaplano na humingi ng ilan sa kanyang chicken noodle soup upang mawala ang aking kalasingan. Tumunog ng tumunog ang telepono. Walang sagot. Kumunot ang aking noo. Palagi siyang sumasagot sa unang ring. Sinusubukan ba niyang iparating ang isang punto? Tumawag ako ng paulit-ulit. Diretso sa voicemail. Ang galit na pinalakas ng alak ay nagsimulang kumulo sa loob ko. Isiniksik ko ang telepono sa aking bulsa at pinahatid ang aking driver sa bahay. Sa kotse, mental kong inulit ang lektura na ibibigay ko sa kanya. Pagkatapos ay itatapon ko ang aking bonus check sa kanya. Iyon ang magpapatahimik sa kanya. Ang pera ay makakabili ng kahit ano. Kasama na ang pagsunod ng isang asawa. Huminto ang kotse sa aming pamilyar na mansyon. Natumba ako palabas. Galit pa rin. Pinindot ko ang doorbell nang walang tigil. Anong nangyari? Alas, 9 pa lang ng gabi. Bulong ko, naghahanap ng aking mga susi. Binuksan ko ang gate at naglakad patungo sa pintuan sa harap. Sumisigaw. Emily, buksan ang pinto. Bakit ang dilim? Sumasalamin ang aking boses sa katahimikan. Isinaksak ko ang aking susi sa kandado. Ngunit hindi ito umikot. Ginulo ko ito, pinilipit, ngunit wala. Sinuri ko ang susi sa ilalim ng flashlight ng aking telepono. Ito ang tama. Nagsimula akong kumatok sa pinto. Emily, anong uri ng laro ito? Binago mo ba ang mga kandado? Sa wakas, isang ilaw ang bumukas sa loob. Inayos ko ang aking kurbata, handang ilabas ang aking tirada. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sumugod ako, ngunit ang mga salita ay namatay sa aking lalamunan. Hindi si Emily. Ito ay isang kakaibang lalaki na nasa edad na, nakasuot ng striped pajamas, nakatingin sa akin sa ibabaw ng kanyang salamin, na may tingin ng nalilito na pagkayamot. Natigilan ako. Nagmamadaling gumana ang aking isip. Masyado ba akong lasing kaya napunta ako sa maling bahay? Umurong ako at tiningnan ang address sa bahay.
Hindi. Ito na nga. Maaari ba akong tumulong sa iyo? Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay pagod. Ako. Ako si Michael Thompson. Bulong ko. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Sino ka? Nasaan ang asawa ko? Tiningnan ako ng lalaki mula ulo hanggang paa, na parang baliw ako. Lasing ka ba? Kaibigan? Binili ko lang ang bahay na ito. May deed at lahat. Lumipat ako ilang araw na ang nakalipas. Ang dating may-ari ay isang babae na nagngangalang Emily. Ibinenta niya ito sa amin. Ngayon, kung hindi mo naiisip, ang kanyang mga salita ay parang isang balde ng malamig na tubig sa mukha. Ibinenta ang bahay? Ibinenta ni Emily ang bahay. Ito ay kabaliwan. Hindi niya ito maibebenta nang walang pahintulot ko. Imposible yan. Sigaw ko. Ito ang bahay ko. Nagsisinungaling ka. Sinubukan kong itulak siya, ngunit mabilis niyang isinara ang pinto at ipinilaw mula sa loob. Ang matulis na tunog ng lock ay umalingaw-ngaw na parang isang huling kabaong. Nakatayo ako roon. Tulala. Magulo ang aking isip. Balisa kong tinawagan muli ang numero ni Emily. Ang numerong iyong tinawagan ay hindi gumagana. Tinawagan ko ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kaibigan. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Isang nakakatakot na pangamba ang nagsimulang kumalat sa akin. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, lubos akong kinabahan. Si Emily, ang banayad, mahiyain na babae, na akala ko ay hindi kailanman aalis sa aking tabi, ay ibinenta ang aming bahay at naglaho ng walang bakas. Bumagsak ako sa harapan ng bahay na hindi na sa akin. Malamig ang hangin sa gabi, ngunit hindi kasing lamig ng yelo sa aking puso. Tumingala ako sa mga mainit na ilaw na bintana, kung saan nakatira na ngayon ang mga estranghero, at isang alon ng mapait na kawalang pag-asa ang bumalot sa akin. Pinaalis ako sa sarili kong tahanan. Isa akong taong walang tirahan. Ang pagmamataas na naramdaman ko ilang oras lang ang nakalipas ay naglaho, napalitan ng pagkabigla at matinding takot. Emily! Nasaan ka? Anong ginawa mo? Nakaupo ako, tulala sa malamig na hagdanan. Hindi ito maaaring nangyari. Ang bahay na iyon ay ang aking simbolo ng status, ang patunay ng aking tagumpay. Ang pinto ay nanatiling nakasarado. Kinukutya ako. Ang mga ilaw at ang mahinang tunog ng telebisyon ay nagmumula sa loob. Ang mga tunog ng ibang pamilya sa bahay na dapat ay akin. Galit at kahihiyan ang nagliyab sa aking tiyan. Tumalon ako at muling pinukpok ang pinto, sumisigaw ng pangalan ni Emily. Ngunit ang aking galit ay naputol ng paparating na sirena ng security patrol ng kapitbahayan. Dalawang malalaking guwardiya ang nagliwanag ng flashlight sa aking mukha. Ginoo Thompson. Mangyaring kumalma. Sabi ng isa sa kanila. Kinikilala ako. Binubulabog ninyo ang kapayapaan. Mga squatters sila, sigaw ko. Hinawakan ang kanyang uniforme. Kinuha nila ang bahay ko. Nasaan ang asawa ko? Marahang inalis ng guwardiya ang aking kamay. Ginoo. Tinapos ni Ginang Thompson ang pagbebenta. At lumipat kahapon. Tinulungan namin siya sa paglilipat. Mayroon ang mga bagong may-ari ng lahat ng legal na papeles. Wala kaming magagawa. Ang kanyang mga salita ang huling pako sa kabaong. Ito ay totoo. Si Emily. Ang aking tahimik, mapagpakumbabang asawa, ay siya ang nagplano ng lahat ng ito. Sa likod ng aking likod. Naramdaman ko ang mga mausisang mata ng aking mga dating kapitbahay sa akin, bumubulong mula sa kanilang mga bintana. Sa kahihiyan, natumba ako pabalik sa aking kotse, ang tanging kanlungan na natira sa akin. Nagmaneho ako ng walang patutunguhan. Lumabo ang mga ilaw ng lungsod sa aking mga matang puno ng luha. Wala akong tirahan at nag-iisa. Huminto ako at isinandal ang aking ulo sa manibela. Isang imahe ni Emily ang sumilay sa aking isipan. Ang kanyang mabait na ngiti. Ang mainit na pagkain na laging naghihintay. Ang kanyang mga kamay na may kalyo mula sa mga tao ng pag-aalaga sa akin. Bakit Emily? Bakit ka magiging ganoon kalupit? Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, ako, ang negosyanteng may bakal na kalooban,
ay umiyak. Nag-check-in ako sa isang luxury hotel, ngunit ang ginhawa ng suite ay hindi nakapagpahupa sa kaguluhan sa loob ko. Sinubukan kong tawagan muli ang mga magulang ni Emily. Malamig at malayo ang boses ng kanyang ina. Wala siya rito, Michael. Hindi ko alam kung nasaan siya. Mangyaring iwanan mo siya. Nag-hang up siya bago pa man ako makapagsalita ng isa pang salita. Hindi ito simpleng pagtatalo. Ito ay isang maingat na pinlanong pagtakas. Pinutol niya ang lahat ng ugnayan. Ang pag-iisip na iyon ay nakakatakot sa akin. Dali-dali akong nag-laptop at nag-login sa aming joint bank account. Huminto ang aking puso. Halos zero na ang balanse. Isang malaking yaman ang nawala. Ipinapakita ng kasaysayan ng transaksyon ang isang serye ng malalaking withdrawal at paglilipat sa nakaraang linggo. Nanlamig ang aking dugo. Hindi lang ito ang pera. Ito ay ang malamig, kalkulado na katumpakan nito. Ang babae na akala ko ay isang simpleton ay isang walang awa na stratehiya. Pinilit kong mag-isip. Anong mga ari-arian ang mayroon ako? Ang kotse ay nasa pangalan ng kumpanya. Ang lupain sa labas ng bayan ay nasa pangalan ni Emily. Ang inuupahang ari-arian ay nasa pangalan ni Emily. Naku po, sa aking pagmamataas, inilagay ko ang lahat ng may halaga sa kanyang pangalan upang mapanatili siyang masaya habang ako ay naglalaro. Ngayon ay binago niya ang board at wala akong natira. Naaalala ko si Jessica. Hindi hahayaan ng aking pagmamataas na magmukha akong mahina sa harap ng aking kabit. Kailangan kong ayusin ito nang mag-isa. Bukas pupunta ako sa kumpanya. Ang kumpanya ang aking kuta. Hanggat mayroon ako niyan, makakabangon ako. Kinabukasan ng umaga, dumating ako sa opisina na pagod, ngunit sinusubukang ipakita ang aking karaniwang awtoridad. Kakaiba ang kapaligiran. Iniiwasan ako ng mga empleyado. Bumubulong habang dumadaan ako. Sa aking opisina, kinabahan akong ipinaalam ng aking assistant ang isang emergency board meeting. Mayroong malaking pagbabago sa shareholding. Bulong niya. Isang pakiramdam ng takot ang bumalot sa akin. Pumasok ako sa boardroom at nanigas. Nakaupo sa aking upuan sa ulo ng mesa si David Evans, ang aking dating matalik na kaibigan, ang lalaking walang awa kong itinulak palabas ng kumpanya, ilang taon na ang nakalipas. Anong ginagawa mo rito? Sigaw ko. Security! Paalisin ang taong ito. Walang gumalaw. Tumayo ang abogado ng kumpanya. Ginoo Thompson. Mangyaring kumalma. Si Ginoo Evans na ngayon ang mayoryang shareholder ng kumpanyang ito, na may 51% ng mga shares. May karapatan siyang narito. 51%. Paano? Pagkatapos ay tumama sa akin ang nakakatakot na realization, na parang kidlat. Emily. Tiningnan ako ni David nang may malamig na paghamak. Hulaan mo, Michael. Inilipat ni Emily ang lahat ng kanyang shares sa akin. Hiniling niya na iparating ko ang isang mensahe. Sabi niya, ito ang kanyang huling regalo sa iyo. Para malaman mo kung ano ang pakiramdam na sinaksak sa likod ng taong pinagkakatiwalaan mo ng lubos. Hindi ako makapagsalita. Gumuho ang aking mundo. Hindi lang niya kinuha ang aking personal na yaman. Sinira niya ang aking karera, ang aking buong pagkatao. Nakipag-alyansa siya sa aking pinakamalaking kaaway. Upang ako ay tuluyang masira, ang boses ni David ay pumutol sa ulap. Agad, ako ang bagong chairman. Si Michael Thompson ay tinatapos. Lumabas ako ng kwarto na parang zombie. Gumuho ang aking kaharian. Nagpunta ako sa banyo at naghugas ng malamig na tubig sa aking mukha. Nag-buzz ang aking telepono. Isang text mula kay Jessica. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang nagliyab. Binuksan ko ito. Mike, narinig kong nabangkarote ka. Sa tingin ko dapat na tayong maghanap ng iba. Hindi ako bagay sa mahirap na buhay. Good luck. Sumabog ako sa hysterical na tawa. Isang hilaw. Basag na tunog na umalingaw-ngaw. Sa walang laman na banyo. Kaya, ito ang kinahantungan. Kapag may pera ako, dinudumog nila ako. Ngayon nasira na ako. Itinapon nila ako na parang basura. Si Emily lang ang nagmahal sa akin.
kung sino ako at itinapon ko siya. Bumalik ako sa aking opisina, na hindi na aking opisina. Nag-empake ako ng isang maliit na kahon ng mga personal na gamit. Pumasok si David, na may kasamang security. Ang kotse ng kumpanya at credit cards, Michael. Iwanan mo sa mesa. Ibinagsak ko ang mga susi at pitaka. Ang aking lalamunan ay masyadong masikip sa galit at pagkadismaya upang magsalita. Habang lumabas ako ng gusali, na aking itinayo bilang isang kahiyahiyang hari, ang aking mga dating empleyado ay nakatitig at bumubulong. Walang nagbukas ng pinto. Walang nagpaalam. Sa labas, nakakasilaw ang araw. Wala akong kotse. Walang driver. Sa hotel, ipinaalam sa akin na tinanggihan ang aking credit card. Binayaran ko ang aking bill, gamit ang huling cash ko. Naglakad-lakad ako sa mga kalye. Kumakalam ang aking tiyan. Napunta ako sa isang murang kainan at umorder ng isang mangkok ng sopas. Mainit ito, ngunit lasang abo sa aking bibig. Wala akong silbi sa telepono. Wala na ang aking mga kontak. Naisip ko muli si Jessica. Isang desperado, hangal na pag-asa, nananatili pa rin. Sumakay ako ng bus patungo sa luxury apartment na binili ko para sa kanya gamit ang pera ni Emily. Isang malaking lalaking tattooed ang nagbukas ng pinto. Lumabas si Jessica sa likod niya, na nakasuot ng silk robe na ibinigay ko sa kanya. Tiningnan niya ako ng walang bahid ng pagtataka, tanging pangungutya. Michael, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Anong ginagawa mo rito? Narinig kong nawalan ka ng lahat. Jessica, ang apartment na ito, ang kotse, binili ko ang lahat ng ito para sa iyo. Pakiusap ko. Kumalat ang aking boses. Tumawa siya. Isang matigas, pangit na tunog. Ang binili mo sa akin ay akin. Matanda ka na at bangkarote, Michael. Sino ang gugustuhin sa iyo ngayon? Itinulak ako ng lalaki. Umalis ka na. Bago ako maging magaspang. Sumara ang pinto sa aking mukha. Natumba ako. Ang tunog ng kanilang tawa ay humahabol sa akin sa pasilyo. Siya ay isang parasito na sumipsip sa akin at lumipat sa isang bagong host. Naisip ko si Emily, na hindi kailanman humingi ng anuman, na pinahahalagahan ang bawat maliit na bagay. Pinagpalit ko ang diamante sa isang piraso ng salamin. Nagsimulang umulan. Isang malamig. Malakas na buhos. Hindi ako naghanap ng silungan. Naglakad lang ako. Hinayaan ng ulan na bumasa sa akin hanggang buto. Ang aking mga luha ay humalo sa buhos ng ulan. Ito ang aking karma. Nagtanim ako ng hangin at ngayon ay inaani ko ang ipo-ipo. Nang gabing iyon napunta ako sa isang abandonadong parke. Nagtago ako sa isang malamig, basang bangko, nanginginig at gutom. Nakita ko ang isang batang mag-asawa na naglalakad. Mahirap ngunit nagtatawanan. Buhat ng asawang lalaki ang kanilang anak. Mukha silang masaya. Mukha silang kami ni Emily, 20 taon na ang nakakaraan. Nagkaroon ako niyan minsan, isang simpleng tunay na kaligayahan, at sinira ko ito. Sa wakas ay tuluyan akong napaluha. Ang aking mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa walang laman na parke. Emily, bulong ko sa dilim. Mali ako. Patawad. Mangyaring bumalik ka. Ngunit ang tanging sagot ay ang hangin. Kinabukasan ng umaga, isang sanitation worker ang gumising sa akin. Hoy! Kaibigan! Hindi ka pwedeng matulog dito. Ang aking designer suit ay lukot at marumi. Ako ay isang pulubi. Sinimulan ko ang isang bagong buhay sa mga kalye. Namamalimos, naghuhukay sa basura, nagtitiis sa pangungutya ng mga estranghero. Ang mga alaala ni Emily, ng isang mainit na tahanan at isang mapagmahal na asawa, ay isang patuloy, masakit na pagpapahirap. Alam kong nararapat ako nito. Ngunit isang maliit, hangal na bahagi ng akin ang umasa na isang araw, ay mahahanap ko siya, para lang masabi kong patawad bago ako mamatay. Ito ang aking kaparusahan, maligayang pagdating sa bayan ng kabundukan sa akin na may malamig, maulap na umaga. Nakatayo ako sa harap ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, na nakasabit sa isang hardin ng namumulaklak na asul na hydrangea.
Dito ko gugugulin ang nalalabi kong buhay, malayo sa ingay, alikabok, at sakit ng nakaraan. Maliit lang ang cottage, ngunit komportable, puno ng amoy ng pino. Ang malaking bintana ay nakatanaw sa isang luntiang lambak. Sinimulan kong gawin itong sarili ko. Bumili ako ng mga potted succulents para sa sill ng bintana, nagbitin ng mga landscape painting sa dingding, at naglagay ng art studio sa pinakamaliwanag na sulok ng bahay. Ang buhay ko rito ay tahimik at mabagal. Nagigising ako ng maaga. Umiinom ng mainit na tsaa habang pinapanood ang paglubog ng araw sa mga burol at nakikinig sa awit ng mga ibon. Inaayos ko ang aking hardin. Nagtatanim ng mga bulaklak at gulay. Sa hapon, nalulunod ako sa aking pagpipinta. Walang mga hinihingi. Walang mga alalahanin. Payapa ako. Isang araw sa isang cafe. Nakasalubong ko si Ginoo Anderson, ang aking dating propesor sa sining sa kolehiyo. Lubos siyang nadismaya nang huminto ako sa art school para magpakasal. Mas matanda na siya ngayon, puti na ang kanyang buhok, ngunit matatalim pa rin ang kanyang mga mata at kasing bait pa rin ang kanyang ngiti. "Emily," sabi niya, pagkatapos ng matagal na pagtingin sa aking mukha. "May kalungkutan sa iyong mga mata." Ngumiti lang ako. Nag-usap kami at sinabi niya sa akin na nagretiro na siya rito. At ngayon ay nagtuturo ng libreng art classes. Para sa mga batang kapuspalad, hinikayat niya akong magsimulang magpinta muli. "Hindi kailanman iniiwan ng sining ang isang tunay na puso," sabi niya. Ang kanyang mga salita ay nagpasigla muli, sa hilig na akala ko ay nawala na magpakailanman. Siya ay naging aking mentor at aking kaibigan. Madalas na bumibisita upang suriin ang aking mga gawa. Hindi niya kailanman kinalkal ang aking nakaraan. At hindi ako nagbigay ng mga detalye. Nag-usap lang kami tungkol sa sining at sa kagandahan ng kabundukan. Sa kanya, natuklasan ko muli ang aking kumpiyansa at ang kagalakan ng paglikha. Dumating ang tag-ulan at kasama nito, isang melancholic na mood. Nakaupo ako sa tabi ng bintana. Pinapanood ang ulan nang mag-buzz ang aking telepono na may text mula kay Chloe. Hindi ako nakipag-ugnayan sa sinuman mula sa aking dating buhay, ngunit paminsan-minsan ay nagtatanong pa rin siya. Mas mahaba kaysa sa karaniwan ang mensaheng ito. Isinulat niya na miserable ang buhay ni Michael. Pagkatapos mawalan ng lahat, nalulubog siya sa utang at hinahabol ng mga loan shark. Si Jessica, ang kanyang kabit, ay kinuha ang kakaunting natitira sa kanya at naglaho kasama ng isang bagong lalaki. Si Michael ay ngayon ay walang tirahan. Naglalakad sa mga kalye. Namamalimos ng pagkain. Nakita siya ni Chloe minsan na naghuhukay sa basurahan. Napakapayat at punit-punit na halos hindi niya ito nakilala. Habang binabasa ko ang kanyang mga salita, bumigat ang aking puso. Inakala kong makakaramdam ako ng katuwiran. Ngunit sa halip ay nakaramdam lamang ako ng malawak na kawalan at matinding kalungkutan. Hindi ko na siya kinasusuklaman. Ang kapayapaan na natagpuan ko rito ay nagpagaling sa mga sugat na iyon. Ngayon, naiisip siya. Nakaramdam lang ako ng awa para sa isang lalaki na nawalan ng landas. Siya ay isang trahedya na siya mismo ang gumawa. Isang buhay na halimbawa ng sanhi at epekto. Nag-text ako kay Chloe ng maikling sagot. "Salamat sa pagpapaalam sa akin." Siguro bawat isa ay may sariling kapalaran. Gumawa siya ng sarili niyang kama. Ngayon kailangan niyang humiga dito. Hindi ko siya matutulungan. Ngunit umaasa akong makahanap siya ng kapayapaan. Ibinaba ko ang aking telepono at tumingin sa labas. Humuhupa na ang ulan. Ilang mahihinang sinag ng araw ang sumilip sa mga ulap na nagpapakinang sa mga patak ng ulan sa mga hydrangea na parang hiyas. Naintindihan ko noon na ang pagpapatawad ay hindi isang regalo na ibinibigay mo sa iba. Ito ay isang regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili. Sa pagpapalaya ko sa aking puot, tunay akong naging malaya. Si Michael ay isang estranghero na ngayon. Ang kanyang kwento ay hindi na konektado sa akin. Tinapos ko ang aking tsaa at naglakad pabalik sa aking easel. Naghihintay ang aking hindi pa tapos na painting ng isang maulang hapon.
Lumipas ang 2 taon. 2 taon na lubos na nagpabago sa akin. Hindi na ako isang mahiyain na may bahay, kundi si Emily, ang artista. Sa paghihikayat ni Gino Anderson, nagpa siya akong magdaos ng isang maliit na exhibition ng aking mga gawa sa isang lokal na coffee shop. Tinawag ko itong Serenity. Ang araw ng pagbubukas ay maganda. Puno ang maliit na gallery ng mga turista at lokal. Nahuhumaling sa tahimik na kagandahan ng aking mga pinta, ng maulap na burol, paikot-ikot na kalsada sa probinsya, at simpleng mga silid na sinag ng araw. Marami ang nagsabi sa akin na ang aking sining ay nagpaparamdam sa kanila ng kapayapaan at katahimikan. Dumating ang isang espesyal na bisita na labis na nagpatindig sa aking damdamin. Si David iyon. Lumipad siya mula sa lungsod upang batiin ako. Mas kumpiyansa at mas mature siya kaysa sa aking naalala. "Congratulations, Emily," sabi niya. Nakikipagkamay sa akin. "Tunay mong natagpuan ang iyong sarili. Ang iyong mga pinta ay maganda. Nagpapakita sila ng isang malakas, mahabaging kaluluwa." Nagpasalamat ako sa kanya at tinanong ko tungkol sa kumpanya. Ngumiti siya. Umuunlad ito. "Marami na kaming ginagawang kawang-gawa ngayon. Tulad ng gusto mo." Binanggit din niya na palihim niyang tinulungan si Michael. Binigyan siya ng trabaho bilang security guard sa isang liblib na bodega. Sapat lang para makaraos. Tumango ako. Na-touch sa kabaitan ni David. Malaking tagumpay ang exhibition. Halos lahat ng painting ay nabenta sa unang araw. Bonus lang ang pera, ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagpapatunay. Nakita ko ang sarili kong halaga. Wala na ako sa anino ng sinuman. Ako si Emily. Isang artista, isang malaya at masayang babae. Isang gabi ng taglagas, dinala ko ang aking easel sa burol na puno ng pino sa likod ng aking cottage. Ito ang aking lihim na lugar. Isang lugar na may tanawin ng mapangarap na bayan sa ibaba. Ang hangin ay bumulong sa mga karayom ng pino. Isang nakapapawi na himig. Nais kong ipinta ang paglubog ng araw, hindi isang malungkot, kumukupas na paglubog ng araw, kundi isang masigla at mainit, na nangangako ng pahinga, at isang maliwanag na bagong bukang liwayway. Ang aking mga stroke ng brush ay likido at kumpiyansa. Isang timpla ng maapoy na kulay kahel, malalim na kulay ube, at madilim na kulay berde. Nagpinta ako sa isang meditative state. Lahat ng aking mga alalahanin ay naglaho. Dumaan si Ginoo Anderson at tumigil upang manood. May banayad na ngiti. Sa kanyang mukha, "Magandang painting, Emily," mahina niyang sabi nang matapos ako. Nagliliyab ito ng kasiyahan at kapayapaan ng loob. Iyan ang tunay na pinakamataas na sining at ng buhay. Ngumiti ako sa kanya. "Salamat. Dahil sa iyo, at sa lugar na ito kaya ko, sa wakas na intindihan, kung ano ang tunay na kaligayahan. Hindi ito yaman o kasikatan. Ito ay simpleng pagiging sarili mo, ginagawa ang gusto mo, at pinananatiling malaya ang iyong kaluluwa mula sa mga pasanin ng nakaraan." Naisip ko si Michael. Ang kabanata na iyon ng aking buhay ay parang isang malabong panaginip. Binabayaran niya ang presyo ng kanyang mga pagkakamali. Samantalang ako, ang babaeng kanyang tinapon, ay namumuhay sa pinakamagagandang araw ng aking buhay. Hindi ko kailangan ng isang lalaki na aasahan. Tumayo ako sa sarili kong mga paa. Ipinipinta ang sarili kong kaligayahan. Habang lumulubog ang araw sa abot tanaw, inayos ko ang aking mga gamit at umuwi kasama si Ginoo Anderson. Ang mga ilaw ng aking maliit na cottage ay mainit na nagliliyab sa takip silim, isang tanglaw para sa aking payapa na puso. Alam kong anuman ang idulot ng buhay. Taglay ko pa rin ang kapayapaang ito sa loob ko. Ang pinakaligtas na kanlungan ay hindi isang malaking bahay o isang malakas na balikat na aasahan. Nasa loob ito ng iyong sariling puso kapag natutunan mong mahalin ang iyong sarili, pakawalan, at pahalagahan ang mga simpleng bagay. Dito nagtatapos ang aking kwento, ngunit patuloy na bumubukas ang aking buhay pahina sa maliwanag, puno ng pag-asa na pahina.